Ayan, so good afternoon guys at welcome back po sa ating YouTube channel, sa ating mga subscribers na mga applicants ng non-teaching positions at sa teaching position, Teacher 1 karamihan, Teacher 1 para sa DepEd hiring. So, eto nga po ang bagong update, So, kaya pala mapapansin nyo halos lahat ng division office sa buong Pilipinas ay nagkakaroon ng selection or hiring para sa administrative position at saka sa project development officer position, So ito po yung tinatawag nating deployment of 5,000 non-teaching positions, for fiscal year 2023. So ibig sabihin malapit nang matapos up to December 31. Pero just in case hindi matapos at meron pa ring vacant items sa division nyo, so continuous naman nila yan normally by January. So ngayon, alamin natin ano ba tong new update na to about sa deployment of 5,000 non-teaching position. Ito po ay kasalukuyang nangyayari. Hindi po ito basta memorandum lang ng Department of Education. Dito po sa amin sa DepEd Rizal, so ongoing po yung selection process for Administrative Officer 2 at Project Development Officer 1. So, check nyo lang po sa mga websites nyo. Baka po ongoing pa. So, eto na po yun. So, pwede na po kayong mag-apply. At alamin po natin, ano ba yung mga kailangan? Paano mag-apply ng AO2 at saka Project Development 1. So, let's go po. So, again po, sa hindi pa nakaka-subscribe, sa mga bago pa lang sa ating channel, so, please po, subscribe naman po para po mas marami pa tayong videos, na ma-create. So, thank you. Ayan, so dito po, ito po yung memorandum, so makikita niyo po ito sa iba't ibang division, So, ito po yung memorandum na DM dash as OUHROD 2023-1252. So ito ay memorandum galing sa Office of the Undersecretary, Bureau Human Resource and Organizational Development, So naka-address po ito sa lahat ng regional directors and schools division superintendents. So ibig sabihin, ito po ay para sa lahat. So nakalagay po sa subject, deployment of school-based. Yan. So school-based po, hindi division-based. Administrative Officer 2 and Project Development Officer 1 items to public elementary and secondary schools for fiscal year 2023. So date, so September 12, 2023 or 2023. So ito po yung ni-release ng Office of the Undersecretary. So check po natin. So ito po lahat yan. So sabi po dito sa memorandum na to, so in this regard, the DepEd requested the creation of 14,813 Administrative Officer 2 items in fiscal year 2020-22 to the Department of Budget and Management or DBM, which were deployed in select schools nationwide. So this fiscal year 2023, another 5,000 non-teaching items were created. So, ibig sabihin, done na po ito, created na at properly distributed na po sa mga divisions. Kaya po ngayon, continuous po ang selection process ng AO at saka ng Project Development Officer 1. So there are 3,500 Administrative Officer 2. So, ang sweldo po niyan ay SG11, katulad po ng sweldo ng Teacher 1. So, 27,000 plus 2,000 na pera, yung tinatawag nating allowance. So, another 1,500 Project Development Officer or PDO1 item. So, same po ang sweldo niya sa Teacher 1, itong dalawa. So, ito po yung mga non-teaching positions na makakatulong sa schools at saka sa mga teachers para ma-process po yung kanilang mga benefits, mga projects, and so on.
Ayan. So, unahin po natin ang job description of AO2. Parehas pala, So, job description of AO2 and PDO1 items. So, Annex P and Annex C. So, unahin po natin ang AO2 position shall perform the following functions. So, unang-una, human resource. So, kaya po ako as AO, isa po ang function po natin ay human resource ng school. Tayo po ang tatayong secretariat kapag mayroong mga selection process katulad ng hiring ng teacher 1 or any position sa DepEd. So, kasama po tayo dyan madalas. And then, supply management. So, tayo po ang mamamahala ng supply ng schools. Responsibilities of parenthetical positions of Human Resource Management Officer 1 and Supply Officer 1, yung tinatawag po natin property or school property custodian. So, dalawa na, HR and SPC. Also, yung financial related tasks. So, pwede pong kayo po ang mag-liquidate ng mga MOOs, SEF, yun po yung mga pondo ng school or even canteen funds. So, tayo po yung mamamahala nun. If assign po ito yung letter B, financial related tasks, kapag sa atin po inassign ng school head. Kung hindi naman po, edi mas okay kung hindi. Pero kung sa atin i-assign, okay lang din po kasi stated po siya sa ating job description. Kaya hindi po tayo pwedeng tumanggi. Ayan. So, dito po sa second part ng memorandum, nakalagay po sa taas yung note. AO2 items created from previous years. Yan, kami po yun. Actually, 3 years na ako sa pagiging AO. So, from previous years shall adopt the updated job description provided in Annex P. So, ibig sabihin, yung iba kasi meron lang 3 yung KRAs, pero dun sa ngayon, 4 na kasi yung KRAs, yung Key Results Area, kung saan doon tayo nakafocus o yung trabaho natin ay doon magbabase sa ating key results area po. So, the PDO1, so ito naman po para sa Project Development Officer 1 position, shall perform the following functions. Letter A, program management and implementation, coordination and partnership and advocacy in school. So, sa school po, marami pong program. So, tayo po yung mamamahala niyan. Meron po tayong tinatawag na monitoring and evaluation of projects. So, from the start, nagkakaroon po ng project proposal yung mga teachers. Ngayon po, yun po yung i-monitor natin and i-evaluate. Then, meron din po tayong tinatawag na coordination and partnership. So, meron po tayong mga stakeholders sa school na mga pumupunta. So, part po natin yun kung meron pong gusto makipag-partner sa atin. So, yun po yung magiging isa sa ating mga tasks. Okay po? As well as the advocacy in school. Ayan, kung meron tayong mga cleaning program, ayan, tuloy sa paaralan at iba pa, yung mga projects natin sa school. So, tayo rin po yung mamamahala as Project Development Officer 1. Ayan. So, eto po nakalagay dito sa gitnang part ng page 2, Procedure for deployment of AO2 and Project Development Officer 1 items. So, the AO2 and PDO are the support staff of the school. So, yun po yung magiging function natin. So, kaya lang, syempre yung mga school magkakaiba, Depende sa dami ng teachers. So, swerte nyo kapag doon lang kayo napunta sa konti. Pero baka magtaka kayo, bakit 2 school yung sa akin or 3? Yun po yung tinatawag na clustering kasi po napaka-konti ng teacher nyo. Unlike sa school ko ngayon na hinahandle, meron po kaming 227 na teachers. So isa lang po ako doon pero magkakaroon po ng additional yun nga pong Project Development Officer 1. Kasi napakalaki ng school, so napakaraming projects. So good luck po. Kung konti yung school, mas okay. Pero kung marami, okay din. Para po mas matuto tayo. Number 2, consistent with DBMs. Yan, existing procedures on the creation of non-teaching. So, yun na po yung nasa Annex D. Hindi na po natin ito babasahin lahat. Kasi ito po ay, yan. Nandito sa number 3. So, yan, NOSCA po. Malalaman nyo po yan pag kayo ay naging AO na. So, deployment of this 3,500 AO
and 1,500 PDO1 shall be in cluster of schools. Yan, yung sinasabi kong clustering and coordination of the department's priority to unload teachers of non-teaching tasks. Ayan po. Yun po yung purpose natin. Kasi yung iba, yung function ng AO, 4, pero napupunta sa teachers. Pero kung kayo po ay AO na ng school, so yung mga non-teaching functions ng teacher, mapupunta na po sa inyo, para po matulungan natin yung mga teachers, para focus na lang po sila sa pagtuturo. So same goes with Project Development Officer, ang ating mga SBM. Yan. So let's continue. So ang hiring po, ang gagamitin po ay yung DepEd Order number 7 series of 2023. So makikita nyo po yung ibang videos natin dito sa YouTube channel natin. Nandito po yung mga tips sa interview, ano yung mga kailangan requirements, ano yung pointing system. So panoorin nyo na lang po, kasi mas marami po yun. Detail by detail po ang ating explanation. Ayan, dito sa last part ng memorandum, nakalagay po dito, STO support to schools. Okay? So, to ensure smooth implementation of these newly created items at the school level, the SDO shall provide the following support to the schools. So, conduct induction, yan, and onboarding. So, syempre, alam naman po natin na kapag bago pa lang kayo sa DepEd, so hindi pa po natin alam kung ano ba yung ating gagawin. So, magkakaroon po ng training. So, yung division nyo po ang magpapatraining or even yung region. Nagsiset din po sila ng onboarding sessions, yung training. So, provide technical assistance. Ito po yung tinatawag natin na TA sa DepEd. Technical assistance for AO2 and PDO1. So, through the HR, Supply Finance Officer, and functional teams under SGOD in the delivery and performance duties and responsibilities. So, po-provide po ng training sa ating human HR, kasi isa yung sa ating function. Magpo-provide din po ang supply office, kung ano yung kanilang ginagawa sa supply, yun din po yung gagawin natin sa school. Yung sa finance department, kung ano po yung ginagawa nila, paano nagpapasweldo, ano po yung mga requirements, so ituturo din po sa atin, And then, provide technical assistance with the preparation and submission of financial reports. So, yan. Tuturo po sa atin lahat yan. Kaya wag po kayo mabibigla kung bakit napakaraming trabaho, iba-iba. Ganun po talaga ang trabaho natin as AO and PDO, Sometimes nagkakasabay-sabay pa yung mga meetings, So sometimes tatlong laptop ka-open kasi iba-ibang meetings nagkakasabay. So pero masaya, Wag po kayong mag-alala, masaya po sa pagiging administrative officer 2. Ayan, so pahapiyawan lang po natin yung job description. So, meron po tayong tinatawag na job description. So, ito po yun, or tinatawag natin JD. So, ang position po ay Administrative Officer 2. Ang parenthetical ay title talaga po niya ay AO1 kasi wala pong AO1. AO2 na po agad. Ang salary grade, 11. Assignment po natin sa school. Ayan. So, makikita nyo dito, ito yung pinagbabatayan, na gagawin sa selection process. Yung CSE prescribed qualification. So, para po maka-apply kayo sa isa AO2 position, kailangan po kayo ay bachelor's degree relevant to the job. Kung ano po yung ina-apply mo, AO, kung ina-apply mo po ay Project Development Officer, so dapat po at least bachelor's degree. Ang experience po, kahit wala po kayong experience, okay lang, pwede kayong mag-apply. Ang eligibility po, dapat po ay Career Service Professional. Second eligibility yon. Dapat po ay CSE Professional or kung kayo po ay pasado sa board, considered po yun as second eligibility. So, ang trainings naman po, hindi required. Kahit wala kayong trainings, wala kayong experience sa trabaho, fresh grad, basta kayo po ay college graduate and merong lisensya, so pasok na pasok po kayo sa position ito. Okay po, so let's continue. Ayan. So, ito po yung tinatawag nating Key Results Area, yung KRA. So, ito po ay part ng job description. Job description kasi yung kabuuan. Yung Key Results Area, ito naman yung per area, per category. So, unang-una, nandito po yung Personnel Administration. So, ano po ba yung under ng Personnel Administration? So, number 1 po ito sa ating KRA.
So nakapaloob po dyan ang recruitment and selection. Ano po? Kaya po kapag may selection process ng teacher 1, meron selection process ng AO or kung ano mang positions. So nasasama po tayo dito bilang secretariat. Kaya mapapansin niyo po ang aking channel ay Mr. Secretariat. Okay, so next po, yan. Personal records. So marami po yan. So i-keep po natin. Malalaman niyo po yan pag nakaina kayo sa DepEd. Ano? Yung lahat ng pinasa niyong requirements, so isa po yun. So marami po yan A to H. And then, computation and benefits. Yan. So, mga maternity leave, leave credits ng mga teachers, and iba pa. Ano? So, lahat po yan ay kasama sa atin. And then, yung other HR-related tasks yan. Updates ng school, develop and present the school, head, HRMO innovations. Yan. So, iba pa. Marami pa. Ano? So, nandito pa lang po tayo sa number 1 na KRA. Pero, meron pa pong 3. So, alamin po natin yung 3. Ayan. So, ito naman yung another duty ng or another KRA, ano? So, yung kanina, ano, yung personnel administration, pangalawa, property custodianship, pangatlo, general administrative support, at pang-apat, yung financial management. So, actually, 4 talaga siya. So, ito yung pangalawa, yung property custodianship, yan. So, facilitates procurement, yan, yung supplies and other materials ng school. So, tayo po yung namamahala dyan pagdating sa school. So, general administrative support naman, so assist the school head, ano? School head in the preparation of school form 7, yan, and other loadings of teachers. Ayan. So, perform other functions. Yan. So, napakarami rin po yan. At yung panghuli, yung financial management. So, assist the school head on the preparation of the following documents. CDR, cash disbursement, authority to deduct, and liquidation reports. Yan po, para po sa AO2. Ano? So, pagdating nyo po sa school, so, at tinanong po kayo kung ano yung functions nyo, ano yung trabaho nyo. So, ayan po lahat. Ano? So, screenshot nyo na lang or pwede nyo rin po i-search sa Google para po makuha nyo yung job description of Administrative Officer 2. So, 4 po dapat yung KRA. So, proceed po tayo sa job description of PDO1, no? Project Development Officer 1. So, nakalagay po dito ang position Project Development Officer 1. Wala pong parenthetical title, no? Kasi merong Project Development Officer 2 and so on. No? So, pwede po kayo magpa-promote. Ang SG po niya or salary grade, sweldo ay 11. Ibig sabihin, siya po ay kasing tulad ng sa teacher 1. So, ang sa amount po, so 27,000 plus 2,000. No? So, bali 29 yung gross. Yan. So, ano po ang requirement? So, dapat po kayo bachelor's degree. So, kahit ano pong bachelor's degree, applicable naman po yan normally. Experience non-required. So, kahit wala kayong alam, pagdating sa PDO, pwede po kayong mag-apply dyan. So, career service professional. So, dapat po kayo ay passer ng civil service professional. So, hindi po pwede ang sub-prof. Ano po, madi-disqualified kayo. Pero kung kayo po ay pasado ng LET, kung ano mang board exam yan, engineering, so pwede po kayo dyan. Ano? Ang trainings naman po, kahit wala pa po kayong trainings, okay lang din. Pwede po kayong mag-apply at may chance po kayong maging PDO1. Okay, so ang kailangan lang po ay handa ang TOR ng bachelor's degree, GWA and TOR, GWA and diploma. So dito naman po sa, yan, present nyo lang po yung inyong PRC ID. Okay po. So, proceed po tayo sa duties and responsibilities of PDO1. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, meron ding KRA na 4 ang PDO1. So, unang-una, Program Management and Implementation. Ayan. So, kayo po ang mag-manage yung programs ng mga school. So, bawat teachers po, normally, may mga kanya-kanya silang program. So, ang gagawin po natin, ma-manage po natin yon and then, i-evaluate, ano? Monitoring ng mga projects kung implemented na or done na ba or nasa anong stage na. Next po, program coordination and partnership. Ayan, kung meron po mga partner ang school, so tayo din po yung makikipag-coordinate, ano? So, normally kasi maraming pumupunta sa school, lalo na kung kayo mapupunta sa school na malaki. So, iba-ibang klase, may pupunta dyan, iba-ibang club,
no, katulad ng Eagles Club, so magdo-donate, so kayo pa ang makikipag-programa, misa pa mga tao gaman, pumunta rin po sila, nakikipag-coordinate, ano, may mga tour, yan, so iba't ibang klase po, kayo lahat po makikipag-coordinate. Next is advocacy. So, disseminate advocacy resource materials to increase the awareness. Yan. Pwede po tayong gumawa ng mga leaflets, mga flyers, kung anong advocacy ng school. Kung magaling po kayo, pwede rin yung website, o pwede Facebook page ng school para doon nyo po i-share yung mga advocacies ng school. And yung last, yung secondary duties, so as may be assigned by the immediate supervisor. Ang immediate supervisor po natin ay ang ating school head, ang principal, ano? Hindi po ang master teacher, ha? So, ang immediate supervisor po natin ay ang school head. So, normally, isa lang naman ang school head ng school, ano? Per school, isang school head. So, doon po tayo susunod. Ayan, so dito po sa last part, so marami na po ako nagawang application of education, no, kasi ako po may masteral, so may nagawa na po application of education, meron na rin po akong nagawang application of learning and development. So halos lahat ng sample letters, so meron na po tayo dito, mga notice of meetings, ano bang tawag dito, mga designation. So click nyo lang po yung join button, ano, para makuha, maibigay ko po sa inyo ng free yung ating mga documents na yan. So sa teacher 1, kung kayo po ay teacher 1 applicant, so meron na po tayong complete set ng requirements. Meron din po tayong sample ng PRF, objective 6 to 9 and 10, and other project proposals kung gusto nyo pong mag-project sa mga schools, ano, pag nasa school na po kayo, yung mga templates lang po ito at saka sample, ano. So, pwede nyo rin pong i-propose, ano. So, pagdating naman sa school, kayo na po yung bahala dyan. Pagdating naman po sa application of education, so kailangan siya presented and approved. So, may mga approvals po yan dapat. So, ito po pwede nyo gawing sample. So, paano nyo po makuha? Kailangan nyo lang po i-click yung join button dito sa ating Facebook page. And then, yan. So, sa mga kasamahan po natin na gusto mag-apply sa Department of Education bilang teacher, ano? And then, non-teaching positions katulad ng ADAS, AO, PDO, and others. Yan. So, wag pong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang updates at iba pang videos, tutorial. Ano po? So, thank you so much.